the theological study of Genesis 1 to 11 about the corruption. Yung nauna po nating lesson about the creation, ngayon naman po, the corruption. Yung creation po natin na pag-aaral ay chapter 1 and 2. At ito naman pong the corruption is chapter 3 and 4. Pero sa ngayon, baka nawa matapos natin itong chapter 3. Yan. Bakit Genesis 1 to 11 ang focal study natin? Dahil ang Genesis 1 to 11 ay, ang tawag dito ay the beginning of all beginning or Genesis of all Genesis. At yung chapter 12, buhay po ni Abraham hanggang sa Revelation, yun po ay madali nating na maintindihan. Pero, excuse me, itong chapter 1 to 11, marami nagsasabi na ito lang ay isang figurative or sinasabi nila na hindi siya literal na pangyayari. Pero, ayun nga, sa mga nauna nating mga lessons, pinatunayan natin na sa Genesis chapter 1 pa lang ay talagang scientifically maraming proof na sinasabi doon. At ang evidence natin ay itong mismong mga bagay na nag-e-exist. Pinag-aralan din natin sa ating session 2, yung past lesson, ay yung serpent and the temptation. Dadaanan lang po natin ngayon. It's all about the fall, Genesis chapter 3. At nahati po ito sa tatlong lessons: the serpent and the temptation, the nature of sin and disobedience, and consequences of the fall. And pinalitan ko to, and the grace or covering grace. Dahil tutukuyin po natin yung biyaya ng Lord sa Genesis chapter 3. So Genesis chapter 3 is a pivotal chapter in the Bible that marks the fall of humanity. At merong apat na main character dito. Sige nga, sino yung apat na main character sa Genesis chapter 3? Chat nyo nga po. Sino makapagsabi ng apat? Yan. Sabi ni Sister Jennifer at saka Pastor Amador, Adam, Eve, Serpent, and Satan. Oo. So, tatlo sila. Genesis chapter 3. And Genesis chapter 3 is a pivotal chapter in the Bible that marks the fall of humanity, introducing critical themes that shape the entire biblical narrative. So this chapter addresses the origin of sin, the nature of temptation, the profound consequences of disobedience, and understanding these elements is essential for grasping theological foundations of Christian doctrine, particularly concerning sin or hamartiology. Hamartia means sin, and hamartiology is a study about sin. Then concerning sin, redemption, and relationship between God and humanity. At under natin ang number 1 about theological themes in Genesis 3, the serpent and the temptation, traditionally understood as manifestation of Satan, and he plays a crucial role in Genesis chapter 3. Yun yung isa sa mga character natin, no? Satan or serpent, Adam and Eve, and syempre si God. So, si Satan, he plays a crucial role in Genesis chapter 3. Kumbaga, meron ditong tinatawag na antagonist, protagonist, at saka yung victim. Kalaban at kakampi, tapos yung mga biktima. And the serpent's craftiness and deception introduce doubt
about God's command and goodness. So the dialogue between the serpent and Eve exemplifies a subtle nature of temptation, which begins with questioning God's word. Yun naman kasi ang ano ang pambala ni Satanas, questionin yung mga salita ng Diyos o yung pangako ng Diyos. And the serpent's role raises a theological questions about the presence of evil in God's good creation and the nature of spiritual warfare. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na spiritual warfare ay ayun nga, dahil may kinikilala tayong kaaway. So, iyan yung mga naging ano natin, nature of sin and disobedience at saka itong consequences of the fall. So itong tatlong to, serpent and temptation, nature of sin, consequences of the fall, yan yung three major natin na outline. So, naumpisahan na natin ito. Natapos na po itong part na to, yung serpent and the temptation. Pinaliwanag natin yung serpent, yung definition ng serpent. Ayan nyo, i-upload ko po ito sa YouTube. And different views about the serpent. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Ito yung merong issue. Nagkaroon ng issue yung pagdating kay serpent noon. Oh, ang serpent ang bida. Ito yung naging issue natin noon, di ba? Tira mo, pronounced by by Yahweh o pronounced by the law. Yan yung sinabi niya. Kaya hindi ko na ano yan, na na pag-usapan na natin to, naituro na natin yan, papanoorin nyo na lang. So dito nagkakaroon ng problem. Kapag mali yung ugat mo, mali na lahat. Pati bunga, mali. At sanga-sangayang kamalian na yan. At yung bunga na yun, pag tumubo, pasa-pasa yan ng mali. So, ito nga, yung Yawism na tinatawag ay paniniwala nila na siya yung kontrabida. Isa sa mga naging issue natin yan last time. So, nasagot na natin yan. And, dinisprove natin yan. Hindi ko na ipapaliwanag. Review na lang po natin. Pati yung sinasabi nila na nakipag-intercourse si Serpent kay Eva, at yun nga yung very despising na ano doon, yung sinabi din nito. So part 2 na tayo ng The Serpent and the Temptation, but at this point, um, let me let me share an expositional outline of Genesis chapter 3. Sisimula tayo sa verse 1 hanggang 24. In outline form na po ito. So, ulitin ko, ang ating pong subject ngayon is the theological study of Genesis chapter 1 to 11. Nasa session 2 na tayo about the corruption or module 2. Ang module 1 natin ay the creation, ngayon po ay the corruption. Lesson number 4. At ang lesson na po na ito ay hanggang 12 na maraming subpoints. Kaya medyo bibilisan na rin natin magturo. So, expository outline of the serpent's temptation and God's grace. Dito pa lang sa Genesis chapter 1 na sinasabing, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Kaya dito natin makikita na very deceitful siya. Yung salitang subtle ay malalaman natin kung ito ba ay positive o negative. At meron ditong deceptive approach si serpent. Kung makikita niyo yung drawing,
Kinurse kasi si serpent na gumapang. Kaya sabi nung iba, possible, meron siyang mga kamay o kaya meron pa, di ba? So, the serpent is described as subtle and crafty. Kumbaga sa Tagalog, wise yung marunong, pero yung subtle or crafty, wais. Alam niyo yun, wais. Iba yung wise, iba yung wais. Yung wais, yung katalinuhan niya, parang nanlalamang or something, di ba? Pero may positive at negative na wais. So, the serpent is described as subtle or crafty, showing Satan's strategy of using subtlety and deception to entice humanity into sin. At ang salitang subtle in Hebrew ay ito, Shacham, Nakal, and Mirma o Dallas. At ang mga words na ito ay ibig sabihin crafty or subtle nga. Now, the serpent was more subtle. Yun yung salitang yon. And ginamit yan sa 2 Samuel 13 verse 3, which is yung subtle na yon ay in a good sense. Ibig sabihin positive. Wise na positive. Okay? Kaya yung possible na salitang subtle dito ay pwedeng positive talaga siya. Pwede ring negative. So, depende sa motive, ano? O yung motibo ng kanyang gustong patunguhan. Sa Proverbs chapter 1 verse 4, orma or prudence, positive din yon, to give subtlety to the simple. So, yung sa American Standard Version, yung salitang prudence ay orma, it is a positive word. And sa Wisdom of Solomon, ito po ay um, Deuterocanonical or apocryphal book na may sinasabi doon na spirit of wisdom. And sa strophe o windling o subtleties of speeches sa Ecclesiasticus, mga ano to, apocryphal book, merong subtle parable at subtleties of parables na tinutukoy. So, may mga positive na salitang subtle in a good sense at mas marami yung bad sense na salitang subtle. Tulad nung sa Genesis chapter 27, deceit or fraud sa Hebrew word mirma. Thy brother came with subtlety. So, negative ano yun na usage ng saddle. Yung with guile, yun nga. And Psalms 105:25, to deceive. Pero nakal. Sa Hebrew, saddle din yan. Sa English. Pero tinranslate siya as deceive. And Proverbs 7:10, 2 Kings 10:19, sa mga extra canonical gospel, Judith 5:11, Ecclesiasticus 19:25. And meron din dito sa New Testament na binabanggit dito, 2 Corinthians 11 verse 3. And the serpent beguiled Eve through his subtlety. So yun yung sa Revised Version. Matthew 26:4, yung salitang deceit. Acts 13:10, yung salitang full of all subtlety and all mischief. And Proverbs 8:5-12, Mark 14:1. So ayan. Yun yung mga, ito ay galing po kay W.L. Walker na research. Yan po yung, dito natin makikita na ang salitang saddle ay pwedeng positive at saka pwedeng negative sa Bible. No? Depende sa motive or motibo. Kasi ang tao naman nagkakasala, depende sa motibo, di ba? At yung motibo natin minsan, kahit mabuti, kung mali naman ang paraan, nagiging mali. At meron yung maling motibo, pero nagmumukhang akala mo ay tama. At doon nga, sa yung pinakinggan natin kanina, parang itinuturo niya, yung subtlety ni Satan doon o yung craftiness niya ay mabuti. Kaya bida siya sa ano na yon, sa kwentong yon. Ayon sa kanila, no? Pero yun nga, religion daw, parang galit sila sa or negative yung tawag nila sa religion, which is meron din tayong pag-aaralan about that. Isa sa mga doctorate subject yung theology of the gospel, na yung salitang gospel na yan, alam nyo, napaka-simple, pero sa Bible, komplikado talaga yon. But mas maiintindihan natin
yung takbo ng gospel at saka good news and yung kingdom of God at saka yung grace. Kaya napakaganda sa doctorate study ang gospel. Lalo kayo may in love sa gospel talaga ng Lord. So dito naman, ano sa tingin nyo? Yung saddle na tinutukoy ba sa Genesis chapter 3 verse 1 ay good or bad? Yan. Wala akong i-judge kung tama o mali kayo sa dalawa, no? So, kayo na lang, malaya po kayong magsabi kung ano ang inyong interpretation. Total doctorate po ito, hindi tayo mag-i-impose ng mga view na dogmatic tayo doon. Unless obvious. Okay. Unless obvious. At hindi naman kahit magka ano kayo, magkaiba ng sagot, kahit sabihin natin magkaiba, ay hindi naman kahit natin kayo pagdidebatihin. Huwag kayong mag-alala. So ayan. So sabi ni Sister Jennifer, good because creation is not yet corrupted. Ayan. Yun yung sinabi ni Sister Jennifer. So yung iba, ano kaya sa inyo? Ayan, tignan na lang natin mamaya yung mga sagot nyo. So continue tayo. The cunning of the serpent, letter B, dimensions of temptation. So may tatlong dimension na pinapakita dito sa Genesis 3 verse 1. The serpent is described as more subtle than any beast. Kung sila ay wise, ay matindi ang kinawais naman nito ni Satanas than any other beast of the field in Genesis chapter 3 verse 1. So it indicates a cunning nature. Ito yung three dimension of temptation, yung doubt, yung denial of consequences, at saka yung very desirable offer ni Satan. So yun yung tatlong dimension. In first, yung doubt, the serpent begins by questioning God's command, asking Eve, yeah, yea, had God said, you shall not eat of every tree of the garden. Sabi niya doon. So it introduces doubt about God's word and His intentions. Kahit sa atin hanggang ngayon yung pa rin ang tinatanim ni Satan, di ba? Kahit minsan alam na natin ang word of God, pero kapag may pagsubok na dumating sa ating buhay, parang nadadoubt tayo bigla eh. And if someone is whispering inside our brain or beside our ears, alam niyo na kung sino ang may gawa nun at kung saan galing yung ganong uri ng spirito. So, number two, the denial of consequences. So the serpent directly contradicts God's warning about the consequences of eating the forbidden fruit, saying, you shall not surely die. Eh ang sabi, you will die o mamamatay kayo, di ba? Pero bigla na lang niyang kinontra, hindi totoo yan, you shall not surely die. Hindi naman talaga kayo mamamatay. Magiging tulad lang din kayo ng Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. So, yun yung desirable offer. The serpent tempts Eve by appealing to her desire for wisdom and power, telling her that eating the fruit will make her as gods, tulad ng isang Diyos. Alam mo yung mabuti at masama. So, this plays on a human desire for autonomy and aspiration or self-elevation. Yung dalawa na yon, autonomy means may free will ka na kung ano ang gusto mo, gagawin mo. And aspiration for self-elevation, ibig sabihin parang tulad ni Lucifer na nagkaroon ng pride sa sarili niya, ay itinaas niya ang kanyang sarili. Higit sa anumang ibang uri ng utos. Dapat yung kung ano yung gusto niya, wala na siya dun sa utos na yon kahit baliin niya. So yun yung aspiration for self-elevation. And letter C, divergent path. Makikita natin dito na may dalawang path na inire-reveal in compared to the temptation of Eve and temptation of Jesus Christ sa Genesis chapter 3 verse 1. Halimbawa, dito sabi po sa aklat ng James, itong lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ayan, tignan lang natin kung anong verses yan.
So, First John pala, sorry James, tuloy sabi ko. Sa First John chapter 2 verse 16, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, yun po yung tatlong hindi galing sa Panginoon, kundi galing sa mundo at sa kaaway. And itong tatlong ito ang ginamit sa temptation. Kumbaga, ito yung pinaka-gateway ng temptation. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. At sa temptation ni Eve, nakita niya mukhang delicious yung fruit. So, good to eat. So, that is lust of the flesh. Mga bagay na kinakain. And temptation ni Jesus Christ, ang sabi din, turn the stones into bread. So, syempre, yung gutom, yung tiyan, ganun din. Ganun din yung temptation, no? About the flesh. And sa temptation ng church ngayon, ganun din. Take what is easier or more pleasurable rather than God's best. Kaya mas yung gusto natin, mas yun ang nasusunod. Or karamihan sa mga Kristiyano na ayaw nila magpasakop sa pastor nila, sa leaders nila. Kasi doon sila natitempt eh. Di ba? At agree naman po ang lahat sa atin kung saan yung gusto ng flesh, gumala, makakita ng o pag nakita niya yung kasisteran niya dahil may sama siya ng loob, ayaw niya muna doon. So, uh, a-absent muna siya or aalis siya. It is because of the flesh. And the eyes, ganun din. So, sa Genesis 3:4 to 6, the fruit was pleasurable to look at. So, maganda sa paningin. So, lust of the eyes. And sa temptation ni Jesus Christ, dinala siya sa taas at pinakita yung kaharian at sabi niya, I will give uh, itong kingdoms na ito. Sabi niya ganyan. So, about the last of the eyes din. Sa mga temptation ng mga Kristiyano ngayon, ganun din. Kapag impulsively tayong mag-respond without restraint or walang self-control, basta na lang oo tayo na hindi man lang pinag-iisipan kung healthy ba yan sa relasyon natin kay Lord o hindi. So yun yung mga problem na kinakaharap ngayon. Itong lust of the flesh, eyes, and pride of life. In compare or in parallel sa temptation ni Eve, ni Jesus Christ, at saka ng church ngayon. And last but not the least, yung pride of life, the desire for power and possession. Yun yung ibig sabihin ng pride of life. At hanggang ngayon, katulad niya, mag-e-election na naman. Instead na parang pinag-aagawan nila yung posisyon, pero kung totoong pinag-aagawan nila yung posisyon bilang isang lingkod, ay mababa ka talaga yung loob mo. Kumbaga, okay lang sa'yo na kung sino ang manalo, hindi ka maglalabas ng pera para lang manalo ka. Kasi may kasama ng pride ngayon eh. That is, ang dinidesire ngayon is not to serve, but the power and the possession. Di ba po? Yun na yung problema na hanggang ngayon active. So, sa temptation ni Eve, magiging gaya ka ng isang Diyos. O gaya kang magiging tulad ka ng Diyos. So, the fruit was desirable for gaining wisdom, and Eve wanted to be like God. Maganda yung offer. At ganun din, sabi ni Satan kay Jesus Christ, throw yourself down and the angels will come and rescue you, for God will not allow you to be hurt. At nag-quote pa ng verse, di ba, nasusulat, sabi ni Satan, so sino sa inyo ang nakakaalam ng verse na iyon? Ayan. Psalms chapter 90 plus yon. Sige nga, type nga natin kung alam natin, exercise, pampagising. Psalms chapter, paunahan, at the count of 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Walang nakasagot. Meron ba? So sa angelology, inulit-ulit natin yan. Psalms chapter 91 verse 11. Yun yung verse niya. Madali lang tandaan, 9111. Dagdagan mo lang yung parang sa Amerika. Pag may emergency, just call 911 hotline. So, ito naman,
Kapag may emergency, sabi doon, I will give or charge my angels I will send my angels charge over you. Psalms 91:1. Yun yung kinote ni Satan. Noon, wala naman kasing mga number yung verses eh. Kaya nasusulat. Puro ganun lang sila. Nasusulat, nasusulat. Pero ngayon, dahil para mas madali nating tandaan, mahilig kasi ang tao sa pag-identify and naming. Yan, magaling ang tao sa mga naming. Pinapangalanan ng isang bagay. So, ayan. Continue po tayo. Yun yung kay temptation ni Jesus Christ. Magpatihulog daw. At sabi nga, huwag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. At siya lang ang tayong sasabihin. So, build a power base. Ito naman sa church ngayon. They are building a power base rather than seeking to serve others. Parang nagbubuo sila ng kapag mas marami, mas makapangyarihan ka, mas maimpluwensya ka, ganun. Rather than seeking to serve others. Kahit onti lang, mag-serve ka lang na mag-serve, wag mo nang isipin kung marami o konti. Wag mo nang isipin kung lalaki o yun nga, yung alam niyo yun, syempre pag naging successful minsan ng mga ibang pastor, pati ulo lumalaki. Yun ang problema sa mga iba lang naman, no, pastor. But marami din akong nami-meet na very down to earth talaga ng mga pastors. And I thank God na still, kahit sa loob ng church, bagamat may mga parang feel mo yung power, show of power sa kanila, ay meron ding show of humility dun sa iba na makikita natin. And dito sa atin pong pag-aaral at sa MBS, talagang humility ang pinopromote po natin dito. So, meron dito na letter D ng number 1, disguise motive. So, Satan doesn't attack directly but through disguise. Diyan magaling si Satanas, di ba? Nagdi-disguise siya at ginamit niya yung serpent as a vessel to cast doubt on God's word. At maraming mga views ng serpent, ano, at isa nga dun yung majority sa estudyante ng mga MBS, the serpent just use the, ay, Satan just used the serpent as a vessel, to cast doubt on God's word. So Satan's attack often come in ways that appear harmless, urging believers to be watchful and discerning. Kaya maraming ways si Satanas, ito yung mga subtle strategies niya sa mga Kristiyano ngayon, and pwede nyo itong screenshot. Actually, ano na to sermon outline na nga ito, di ba? Dahil expository outline. And bawat outline ay maraming outline na. Pwede nyo na itong maging series o hiwa-hiwalay na preaching o iba-ibang taon nyo i-preach para iba-iba din. So ito yung mga strategy niya. Number 1, deception in desire and delight. Sabi sa James 1:4-15, yun yung we are tempted through our desire, di ba? And kapag na-entice ka and yielded into temptation, magkakasala ka at ang bunga nito ay maaaring humantong sa kamatayan. Pero sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, it reminds us na wala namang ibibigay si Lord na pagsubok na hindi natin kakayanin. So yung temptation na yon, ma-overcome daw natin. Kaya yung temptation na hindi mo ma-overcome, hindi na talaga yan galing kay Lord. Yan po ay isang pagsubok para tayo ay mahulog. Nawa, prayer natin talaga na tulad nga ng sabi ko dun sa pastor's notebook, sino yung nakabasa sa pastor's notebook? Nilagyan ko na ng mga subpoints 'yon. Naglagay din po ako dito yung picture ni Satan, tapos may pastor sa harap niya. So, ang solusyon diyon para hindi tayo mahulog agad sa mga desire and delight natin minsan ay Ephesians chapter 6 verse 10 ang solusyon, yung armor of the Lord. Amen? Palagi daw isuot ang baluti. And letter B, doubt in divine promises. Kapag nagkaroon tayo ng
Doubt o pagdududa sa promise ni Lord. Yun ang ano, lalong-lalo na sa mahihirap na sitwasyon. Doon na tayo magsisimula magtanong na, Lord, ano ba? Totoo ba yung promise mo? Totoo ba yung narinig ko noon? Totoo ba tong tinawag mo ko? Ayan, mga pastor, na-question na ba natin yon? Tinawag mo ba talaga ako? So, talaga bang sinabi mo yon? And, kina-question talaga ni Satan yung credibility ng promise ni Lord eh. Para masubok yung ating faith kung hanggang saan yan. Minsan, yun nga, may example ako na, halimbawa, may isang bata, ang sabi niya nagpaalam sa nanay niya, Ma, gagala daw muna kami. So, pinayagan. Susunod na araw, Ma, gagala ulit kami. Pero medyo mas malayo na. Punta daw kami sa ganito. Ay, hindi pwede. Tapos, nagpaalam ulit, medyo malayo. Na naman, di ka sigurado, hindi mo babantayan ng anak mo. Elementary pa lang. Ang sasabihin mo, ay, hindi pwede. Nabalitaan ng bata, ang saya-saya nila. Kinukwento sa nanay nila, hindi mo ko pinayagan, ang saya-saya nila. So ang may isip niya, siguro ayaw mo talagang sumaya ako. Di ba? Pero hindi naman talaga yun ang reason. Ang reason kung bakit di pinapayagan yung bata ay pinoproteksyonan siya. Pero yung command na wag, hindi pwede, wag kang sasama, wag kang aalis, nilalagyan tayo ng limitation. O yung magulang, nilalagyan ng limitation yung anak. 'Di ba? Kaya yung tao na may sinasabi si Lord na wag mong gawin ito, napaka-childish pag hindi mo sinunod yung command na yon na para din naman sa iyong ikabubuti, 'di ba? Kaya immature yung ano immature tayo minsan mag-handle na yung inilalagay na limitation ni Lord sa atin, kino-question natin minsan, 'di ba? So, parang iba ata yung promise mo Lord ngayon. Ay noon kaysa sa nangyayari ngayon. Parang yun yung sinasabi natin. Di natin alam, stepping stones lang yung mga paghihirap, criticism, rejection, para makita ni Lord talaga kung handa ba tayo sa hinihiling natin sa Panginoon. Kaya yung pagda-doubt sa divine promise ni Lord, alam na natin kung saan yan galing and we have to discern. We have to be discernful or kailangan mapuno tayo ng discernment talaga. Kaya nga yung discerning between spirits ang sabi doon sa gift ng 1 Corinthians chapter 12, di ba po? And letter C, ayun nga ang sabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, tell us that we have to trust the Lord with all our heart, not our own understanding. And letter C, distraction, yung mga nagdi-distract na ibig sabihin, muahad lang from devotion and duty. Di ba maraming ganyan? Pag gusto mo minsan, magdi-devotion ako sa gantong araw o gantong oras, pero bigla na lang may distractions na magaganap. O habang nagpe-pray ka, on fire ka nagpe-pray, bigla kang maihi. Ayan. So, maraming mga distractions. At minsan, yan talaga, nilalagay yan ng kaaway. Kapag nag-aaral ka, may poging-poging classmate mo na gusto ko nang itanan, ganun. Kasi si Satanas, sabi nga dito, 2 Corinthians 11:14, he can appear as an angel of light. So, 2 Timothy chapter 4 verse 3, it warns us about people who don't listen to sound teachings. Yun na yung distraction from devotion and duty. Matthew 6:33 bala tayo. Reminds us to seek God first. So, unahin natin si Lord, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Ikaapat, distortion of doctrinal truth. At marami pong ganto na Satan even appear as an angel of light. Angel means messenger eh. Di ba? Messenger of light. Kaya pwedeng mensahero siya na akala mo ang liwanag ng paliwanag niya talaga kasi paliwanag na meron pang padilim. So maliwanag pero may halo na mali. Kaya kahit sabi mo 99% na tama, may isang mali. So ang hirap makipag-compromise doon. 'Di ba? Alam na natin, meron yung kinulong na pastor na ang laki-laki ng kongregasyon niya sa Davao. 'Di ba? Kahit sabihin mo marami siyang tamang sinasabi pero pag minaluan mo ng mali, mali talaga, hindi pwedeng mai-compromise yung katotohanan.
And letter E, disparagement of dignity and identity. Disparagement, ibig sabihin parang sinisira nila, no? Yung dignity, niyuyurakan. So another way Satan works is by attacking our self-worth. He makes us feel like we're not good enough or that we don't matter. Hindi tayo importante, walang espesyal sa'yo. So yun yung isang atake ni Satanas eh. Isang subtle strategy niya. Kaya marami ngayon victim ng suicide, di ba? Yung mga taong nare-reject, sinasabi, wala na nagpapahalaga sa iyo, wala ka kasing kwentang tao. Lalong-lalo na kung Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. And kahit ako, meron akong may tendency ako na nadidepress at saka nagsusuicide. So meron din akong ganun na tendency, bata pa lang ako. Kaya hindi ibig sabihin na spiritually mature ka ay 100% mentally mature ka na rin, di ba? Iba't ibang aspect kasi yan na dapat healthy ka sa lahat. Parang sa physical, hindi ibig sabihin na healthy ka sa spiritual, healthy ka rin sa physical. Pwedeng bumigay yung physical mo kahit healthy ka sa spiritual. Meron ding healthy sa physical pero mentally ill at saka yung spiritually dead. Di ba? Maraming ganon. Nag-gym, wala namang panahon sa Diyos, di naniniwala sa Diyos, so spiritually dead sila. Meron ding morally, sa moral aspect, morally good, pero spiritually dead. Kumbaga, mabuti lang siya, tumutulong siya sa mga tao, pero hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya ang pagka magkaroon ka ng holistic healthiness o wellness, lahat dapat babalansahin natin. Dapat healthy tayo sa lahat. Physically, intellectually, mentally, emotionally, socially, and spiritually. Amen? So, yun. And next, delay in deliverance and forgiveness. Isa sa mga subtle strategy ni Satan, yung magtanim ng sama ng loob. So sometimes we hold into anger, bitterness, thinking it's okay to delay, hindi pa ako handa. Hindi kasi ang forgiveness, makinig kayo mabuti. Ang forgiveness ay sa process, may process din yan. Sa process, ang pinakaunang process ng forgiveness ay tinatawag na foundational truth. Kailangan magpatawad ka whether you felt it or not, dahil ang unang dahilan na magpapatawad ka ay dahil sumusunod ka, hindi dahil may nararamdaman kang mali. Kaya ayaw mo pang magpatawad. Ulitin ko, hindi ka magpapatawad dahil sa nararamdaman mo, magpapatawad ka dahil sinabi ni Lord. Regardless sa kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Okay? So, hindi pa ako fully nakapagpatawad. Pero sinabi ko na kay Lord, pinatawad ko na siya. Oo, kasi nararamdaman mo minsan na parang ang sakit talaga. So, nagiging against yung sinabi mo na pinatawad mo na siya kesa sa nararamdaman mo. Okay lang yun. Kung pinatawad mo siya dahil kay Lord. Kasi, ang mali dito, kung bakit nananatili yung sakit na yon ay hindi pa niya naranasan yung lalim ng kapatawaran din ng ating Panginoong Hesus. If we fully understand at nanuot na sa ating mga isip kung gaano kalalim yung kapatawaran na ginawa ni Jesus Christ, hindi pwedeng hindi ka talaga magpapatawad. Magpapatawad at magpapatawad ka talaga regardless sa ano man yung nararamdaman natin. Amen po ba? So, yan isa sa mga saddle strategy ni Satan. So, continue tayo. Bibilisan natin ng konti. Kung may mga question kayo, pwede kayong question or mag-send ng questions. So, challenge to God's word. Sabi niya, he said to the woman, did God really say? Totoo bang sinabi? Huwag ka daw kakain. So, yun yung question. Dinistort niya yung command ni Lord. Ikalawa, inintroduce yung doubt. No? Itinanim talaga sa isip niya. So, ang response nun, confusion. Number 3, the confusion in Eve's response. Genesis chapter 2 to 3. And the woman said unto the serpent, we may not, we may eat of the fruit of trees of the garden. Kahit anong bunga, pwede. But,
the fruit of the tree which is in the midst of the garden? God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. So yung exactness ng utos nawala. Okay, sa confusion, exactness loss. So Eve partly states that truth by acknowledging that God allowed them to eat from the trees. But she adds, you must not touch it. Wala namang sinabing wag, kahit hawakan, wag. Kaya, hindi ko alam kung ginawa na lang extreme ni Adam kasi si Adam ang binigyan ng utos. Hindi naman si Eve ang inutusan eh. Nung nagsalita ang Diyos kay Adan, nung ibinigay ang utos kay Adan, kaya nga may principle na tinuturo ko sa mga young people na ang mga lalaki, sila ang unang dapat makareceive ng Word of God. At bago dumating ang babae sa buhay ng isang lalaki, dapat ang qualification ng babae sa isang lalaki, may Word of God siya. Ano bang sabi sa iyo ni Lord? Kaso ngayon, sa churches, baliktad. Kung sino pa yung babae, siya yung may Word of God na tinatanggap at hinihila niya yung lalaki papuntang Eden. I mean, gusto niyang dalhin na makilala si Jesus Christ para maranasan niya din yung langit. So, baliktad ano? Baliktad na. So, yun yung isang kailangan na makita sa isang lalaki, yung Word of God. Kaya itong babae naman, siguro, kasalanan din ni, yun nga, nadadagdagan. Dito yung unang-unang tinatawag na marites, na nadadagdagan yung kwento. Kwento niya, siguro, sanabi niya, para talagang hindi niya kakainin, dagdagan ko kaya, kahit hawakan, bawal. So, exaggeration. Ib's addition of not touch it reflects how doubt can lead to an exaggeration of God's instruction. So it makes God's command seem stricter and more burdensome than it truly was. Pwede rin na walang dagdag yung sinabi ni Adam, ang babae talaga ay may nature na magdagdag. O, pwede rin yung ganun. So binalance ko ha, yung una sabi ko si Adam, ikalawa si Eve. So kayo, kung kayong tatanungin, kanino galing yung dagdag? Kay Adam o kay Eve? Comment nyo nga. Walang mag-aaway ah. Sino kaya pag may nagkwento hindi eksakto? Karamihan sa tingin nyo. Ayan, kayo yung mga may asawa, sino ang magaling gumawa ng kwento? Yun lang. Babae o lalaki? So, yari. Baka mas marami tayong di ba? Sabi ng mga lalaki, si Adan. Sabi ng babae, si Eva. Sabi ng si Sir June, parehas. Ayan. Hindi talaga natin alam kung ano doon ang setting, no? Kung sino nagdagdag. Pero alam natin na nadagdagan. At galing kay Eva yung dagdag na yun. So may exaggeration. So ang examination natin, when we stay from the exact words of God, we open ourselves up to misunderstanding and error, making us more vulnerable to temptation. Kaya kapag na-stray tayo, when we stray pala, no? Hindi when we stray. When we stray from the exact words of God, pag naligaw tayo, ayun, magkakaroon talaga tayo ng error of misunderstanding at nagiging vulnerable tayo or not resilient, madali tayong matukso. Tama ba? Amen. So, contradiction of God's warning. Sabi sa Genesis 3 verse 4, and the serpent said unto the woman, uy, hindi ka mamamatay. Ayan na. So yung direction na binigay ni God kay Eve, ni-reject. So direct din yung rejection niya. So the servant moves from questioning God's word to outright denying it. Tinatanggalan niya ng kapangyarihan, yung makapangyarihan. Para siya yung maging bida at yung mali ay gawin niyang tama at magmukhang tama. So he boldly contradicts God's warning and claiming that there will be no consequence for disobedience. At may reward pa ang disobedience. O ha? Di ba? Sinong naka-encounter ng ganyan? Ang disobedience may reward. Positive. Walang consequence na negative. So, ganun ng si Satanas kapag nag-alok. And very deceptive yung kanyang assurance. Satan promises Eve that the sin will have no negative result. So, it downplays the severity of disobedience and appealing to the human desire for autonomy. Magiging ano ka kasi,
Magiging sarili mo na yung kung ano yung gusto mo, magagawa mo na pag kumain ka niyan. So ang discernment, we have to discern that Satan often tries to convince us that there are no consequences for sin, leading us to minimize the seriousness of disobedience. Pero ang totoo, lahat ng kasalanan may consequence. And one time, meron din akong kasalanan noon, 15 years ago na. Tapos binalikan ako nung consequence na ginawa ko sa ibang tao, yun nangyari sa akin. And I know na consequence yun. Kaya ang Diyos, doon ko na naintindihan na ang Diyos talaga hindi natutulog. Kapag may ginawa ka noon na mali, darating ang panahon, pwedeng sa'yo din gawin yung bagay na yun. So, hindi ko na lang kukwento kung ano yung pinaka, ano. Nag, ano lang naman ako, nagsulat ng mga mali ng pastor. Ganon ka. Ganon katindi. Ng leader. Tapos sinumbong ko. Yan. Yung pala, ginagamit lang din ako nung isang leader din. Siyempre, bata ako nun. Next tayo. Hindi ko na sasabihin pero hindi natiis. Ano? So number 5, the conceit in Satan's promise. Ito na yung sinabi niya. For God do know that in the day you eat thereof, pag kumain ka niyan, your eyes shall be opened. Mabubuksan yung mga mata mo. Mag-i-illuminate yan. At magiging parang Diyos ka, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So yung appeal sa pride, parang ang ganda. Pride yun actually. Parang yung power, magiging pride. So the serpent tempts Eve with the idea that she can be like God. Katulad din ng idea na meron siya currently. Okay? So playing in humans' pride and the desire for autonomy, the temptation shifts from just the fruit of the allure of power and independence from God. So allure of false wisdom. Yung ikalawa, the serpent falsely promises that eating the fruit will open her eyes to a higher level of knowledge, enticing her with the idea of divine insight and understanding. Sino ba namang ayaw ng divine, yung makalangit, di ba? So awareness of consequence, ito yung reflection natin. Pride often leads us to sin. Amen? Basta may pride talagang darating ang panahon, magkakaroon ng ano yan, pagputok ng yabang at kasalanan po yun. As we are tempted to elevate ourselves and seek independence from God, thinking we can gain wisdom apart from His guidance. Pero actually, those wisdom are foolishness. Kaya nga, God chooses the foolish to confound the wise. Yun ang sabi sa 1 Corinthians. So in conclusion, about the corruption dito sa the serpent and temptation of man, the story of Paul in Genesis 3 is a powerful reminder of how easily doubt and pride can lead us astray. Amen? Kaya maraming ngayon, ligaw ng mga tupa, yun, gano'n na gano'n. Way ni Satan. Sobrang saddle niya, sobrang tricky niya. Akala mo, yumayaman ka, pero ang sarili mo, naiiwan na pala. Mali na yung tatahakin. Paimpyerno na pala na. Hindi na pala palangit. Gumagawa na tayo ng paraiso sa ating bakuran, pero mamimiss natin yung paraisong walang hanggan. So, Satan's tactics, planting doubt, distorting God's truth, and appealing to human pride are still at work today. Amen? Do you believe that? So like Eve, we are often tempted to rely on our own understanding rather than God's or trusting God's wisdom. But in our weakness, God's word remains our unshakable foundation. Amen? So when we stray from it, sa foundation na yon, yung word of God na yon, pag nagkaroon tayo ng confusion and error follow, yet, through Christ's sacrifices, thank God, we find redemption and grace. Nagkamali man tayo noon, praise God. At least ngayon, alam natin yung katotohanan. And His love rescues us from the consequences of sin, offering us forgiveness and strength to resist temptation. As we face life's challenges, we may remember that our hope and victory comes from Jesus, who overcame for us, and through Him, we are redeemed, restored, and strengthened. Praise God. To God be the glory. Tapos ang first part.